May buntag na itong tanan and nagpadayon ta mga igsoon sa The Book of Psalms. Ika-136 natong pagtuon sa The Book of Psalms and we are now in Psalm 87 atong tiwason ni karon ang Psalm 87. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, thank you Lord once again for this moment that we could hear your message, O God, and please allow us Lord to understand your message and help us to learn some principles nga pwede namong magamit, Lord, sa pagpangalagad. And I pray that you will allow each and every one, O Lord, to be a good student today and help them, strengthen them, Lord, to do our duty as a servant nga dili may kinapulan, dili namo kalimtan, nga ang imo ra yung gisugo namo nga mamungami. And in order nga mamungami, we need to be filled with your words nga mo imugayit namo, mo strengthen namo, ug mo imo panalangin sa among agianan. Salamat kay Lord sa balang Espiritu, and I pray that you will help us to honor you, to worship you in spirit and in truth today. This is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ipadayon nato mga igsoon ang Citizens of the City of God, part number 2. Citizens of the City of God. Nakaibaw na ta kung diin gipakataw si Kristo, kung asa siya gipakataw, mao pod iyang balikan mga igsoon. Dili pasabot na tao siya sa Jerusalem, unya mubalik siya sa Davao. No? Mubalik siya sa Philippines. Dili na tinuod. Mubalik siya kung diin siya na tao mga kaigsunan. Chosen na yun na, it cannot be changed. Sugod pa na sa Old Testament, wala gyud giusab sa Ginoo. Gahig-o ang mga Israelites, nagpabilin gyud gihapon nga ang Israel ang Ginoo ang protector. No, nakita na to mga igsoon sa kagamay sa nasod, sa kadaghan nga nag-interest tungod kay gamay siya pero perting nindutang lugar na. Kuan kay siya kanang ug sa kuan pa agriculture fertile kaayo. Makita gyud ang panalangin ba? Unya bisan gani sa mga kuan, mga kaalam sa mga Israelites, sa mga Hudiyo, lahi gyud kumpara sa mga Hintil. Mayon ta ang ilahang mga armed forces nila perting ninduta og mga equipment. Diha ta makita sa Israel mga igsoon og advanced kaayo nga technology. Ngano man they have wisdom. Chosen yun sila. It cannot be denied. So pasalamat ta nga kita gi-adapt as Ginoo. So dapat sa kinabuhi naabot tay wisdom because it is God's promise to His children nga mo guide siya. So when the Lord is our guide, mag-expect ta mga kaigsuonan that He will guide us to victory. So, pag pananglitan ang atong kinabuhi, murag di man ni victorious ni nga kinabuhi, sayop ni, sayop. Di ba? Kaya ang atong pangitaon sa atong kinabuhi is victorious life. Nakasabot ta? Because we are already part of the citizens of God. Anak naman tas Ginoo. Di naman ta anak sa yawa, mga igsoon. Duha ra may nangamahan spiritually. Anak ka sa Ginoo or anak ka sa yawa. So, ang pagsud sa pamilya sa yawa, simple kayo. Magpakataw ra ka. Aning kalibutan na. Simple kayo, no? Physical birth is the entrance to the devil's family. While the entrance of the sa espirituhanon nga pamilya nga ang Ginoo na ang imong ginikanan, mao ang pagdawat ni Kristo. Then you will be transferred from the devil's family to God's family. Through Christ. Pinaagis pagdawat nato ni Kristo sa pagtuo nato nga nakuha nato sa iyang pulong mismo, then we got saved. Then we are now belong to the family of God. Pagkaninduta sa concept. So karon kay anak naman tas Ginoo, pasabot apil na ta ani mga citizens of God. So kung ang kaning mga tudlo sa Ginoo diri sa Israelites, ato ning katunon o ato ning i-aplikar. Nakasabot ha? Kay may lang ta mo claim mga igsoon nga kuan ko, manunod ko sa panalangin ni Abraham.
O nito mo, manunod tas, panalangin ni Abraham sa mga sugo sa Ginoo sa Israelites. Apil ta? Apil ta, oy. Ano di man ta apil? So naay mga kuan nga para gito sa Old Testament, so di na to i-apil. Litan anang burnt offering, wala naman na karon kay si Christ naman ang nipuli, perfect sacrifice ug kausara niya gibuhat mga igsoon. So gi-change na niya ang mga offering yang gihatag niya sa church age is now different. So instead mga kahayupan, mga kaigsuonan, lahi na ang offering. Alright? So pagkaon na siya, pagkaon, dili na sunugon o niya pagkahuman para makaabot sa Ginoo ang baho, mga igsoon. So dili na maog giusab sa Ginoo. Sin offering, si Christ na mo'y naghatag sa offering para sa atong mga sala. So perfect sacrifice na to. Karon ato na nang ipanulti mga igsoon para daghan mga tao ang makadungog ana nga sacrifice ni Christ so that they may be saved as well. Alright? Again, Psalm 87 exalts Zion, the city God loves, where His presence dwells, and His people belong. Naata na belong diha, apil ta ani kay balik sa Ginoo mga igsoon, magkaiusa man ta. Magkaiusa ta. Unya exciting kayo ni ang millennial. No, ang millennium ba? Exciting kaayo kay ngano man. Kung gihanta karon nga nangalagad sa Ginoo, for sure, mo reign sa ta with Christ. Kay iya man tong gihatag para sa iyang mga anak nga sulti. Na kung mo suffer ka with Christ today, you are going to reign with Christ, mga igsoon. Pero unsa man nato pagkaingon nga ni suffer ta with Christ nga bisan mga igo tas mensahe maglain man ning atong buot. Yeah, can we suffer with Christ? Grabe akong suffering, pastor, sa imo mga mensahe, grabe suffering, kuan gud kugod kanang guul gud kugod. Di man na mao nga suffering giingon sa Bible. Dapat malipay ka nga gibadlong ka. Nya pagkahuman gi-persecute ka dito sa gawas tungod kay nituo ka sa Ginoo. Imo nang kuantanan, gi-overcome na nimo tanan. Dili pasabot nga imong suffering naa diri sa simbahan kay perting antos nimo anang paminaw mensahe nga murag ikaw gyud personal. Di man na maugod. So kung gi-personal ka sa Ginoo, it means ikaw mo'y nakasa, dili mo tapat. Kung gi-personal ka sa mensahe ba, pasalamat ka sa Ginoo, salamat kay Lord, pinangga jud ko nimo na. Are you listening? Kaya bisag kita, what type pakialam na tawana, bahala ka magtuwad-tuwad ka daw. What ko'y pakialam nimo. Pero kanang naatay concern sa mga tao, mga igsoon, badlungon na to eh. Di ba? Naglaglakaw-lakaw diha, bulingit kay Gloyo. Huwag mo kakaila. Imo ba nang ingnon nga, hugaw yung luyo. Pero kaila nimo, suod nimo, imo ginapay baon, hugaw lagi imong luyo, di makagikan, imo pampapaan. Hugaw lagi imong luyo lagi. Ingon ana sa mga kaigsunan. So, kung kita, kay baon naman ta nga anak na tas Ginoo, mamapahagyan ang Ginoo. Uy, kung naatay mga sala, bunalan ta kung gahi tag-o, paphaan ta, limpyuhan ta mga kaigsunan sa dihang, masipya ta o makabulingit ta, kay gibuling-bulingan ta sa yawa. Mo na yung trabaho. Unsa may ang gamiton? Word of God. Remember always sa Book of Peter nga ang pag-obey nato sa pulong sa Ginoo, purification of our soul. Ang hugaw-hugawan sa yawa dili lawas kundi ang kalag nato mga igsoon nga mao muuli ngadto sa gingarian sa Dios. Ang kalag mo iyang buling-bulingan. Ang pagbuling-buling niya sa atong kalag, pagbugal-bugal na niya sa Ginoo kay ang gilimpyuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi is our soul. Dili atong lawas, ato ng responsibilidad nga manglimpyo ta sa atong lawas. Dili kay magampo pa ka, Lord, tangtanga akong agit-it, Lord. Walay labot ang Ginoo nang hugaw sa mong liog, oy. Imo ng responsibility nga maligo ka, manutbrush ka, no? Hygiene mala nimo. Mabitan na niyon sila nga kanang cleanliness is next to godliness. Kay ura-ura ra gina, but it is not us that will cleanse our inner being. It is the Lord using His word.
Ang ato ng participation is to believe and do it. When we do what God commanded us to do, that is the purification of our soul. Mo na nakanindot. So ang Ginoo, makagamit nimo, sa nagigamit ka sa Ginoo, panalanghinat ka sa Ginoo. Mo na nakanindot sa kinabuhi nato mga igsoon. So kung ang imong kinabuhi naagihapon diha sa kanang kalibutanhon nga pamaagi, hindi ka kasabot sa pamaagi sa Ginoo, wala ang imong utok mga igsoon kanang tapsi-turbi, kanang di ka kasabot sa buhaton ako karon. Wala kay planning, wala kay direction. Ang imo lang is you are going to live your life in a daily basis. Nga sa makapadong, bahala na sa Tarzan. Nga sa makadatong Tarzan, sige man nagkapyot bagon, balhin-balhin sa kahoy. Kung asa siya balhin, adto po ko balhin. Ayaw isalig ni Tarzan, oy kay wa nagyod na sa jungle mga igsoon. Wala imong kinabuhi, walay direksyon, walay klaro, dili exciting, wala kay vision. It is God that will give you that. Nya dili ang Ginoo imong kuyog mga kaigsuonan. No, nakalimot ta, we are the citizens of the Lord. Ikatawhan nata sa Ginoo mga igsoon. Okay, sumpayan nato ni ang kaning Psalm 87, ikaupat ang atong isgutan karon ug ikalima. Number 4, the nations included. Imagino na nimo nagikan tanan sa Zion mga igsoon, and all the nations included na gi-invite sa Ginoo. This is a declaration that God is not only focusing on one place. Do nagpili siya usa ka lugar nga gitawag niya the chosen generation. Na it is God who gave that name from Jacob to Israel. Og naa diha niya gibutang ang highlight sa iyang pag-anhi diri, pagnaog niya, o sa iyang second coming, sa iyang birth, o sa iyang pagbalik para kuhaon ta. Gitawag og rapture mga igsoon. Nga daghan kayo wala ni tuo nga naay rapture kay wa gyud word. Kani mga tawo gyud mangita gyud word for word. Sabto na to So pasabutan na ni kalit og kawa. Rapture. Dili pwede disappear. Bahala kag unsay isulti nimo basta mga wagtang gyud tagkalit mga kaigsunan. Kay nga naman sugaton ta sa Ginoo didto sa panganod. Didto sa padong didto sa iyang gingharian. So tinuod na nga panguhaon ta sa Ginoo, pero napamanta diri. So atong sabton asa man ang direksyon sa kaluwasan? Adto ta padong. Dili kay moungot ra ka sa usa ka lugar. In your entire life, ma-organize circulation sa imong kinabuhi. What about the mission? What about our responsibility? Dapat mo ni mo drive na to mga igsoon nga dili ta magpahigot sa usa ka direction lang, muradag yung kanang wala kayo ba ang atong monotonous ra kayo ang ato ang movements kinabuhi. Nga matag adlaw ato na pugkuskuan. Wala ko nakasbuhol. Dugay na ka, diha ka na tao, diha ka na nagdako, diha ka tanan-tanan, pero wadyo ka kaadtog Chocolate Hills. Kaya nga naman, balay trabaho ra maka, balay trabaho. Pagkabata pa, balay eskwelahan, balay eskwelahan, balay eskwelahan. Gitudluan og ayo, tamas ginawa sa mga teacher para mahimong ka ng kugihan nga empleyado. Ang mga ginikalan, hala anak, pagtuon kay para makatrabaho ka og nindot. Pag-graduate na, balay trabaho na sad, balay trabaho, mohonong magina, walay trabaho, nagpabuhi sa mga anak. Mao man ay ending. Uni asa naman ang pagpangalaga sa Ginoo? Pakapin. Di ba ang pakapin, di ba na perminaa? Depende naman na unsa kamalipayon ang namaligya. Karon ang pangutana sa imong pagkakristohanon kung ingon ana ang tuyok sa imong kinabuhi, pirmi ba ka malipayon? Di pa lang sarasa di mo mapakapinan ang Ginoo. O bitaw lang uban bitaw, bisan pa kanang wa pa ta naluwas mga igsoon, simbalag birthday. Ang sunod simba kanang inig namatay na. Pero paita sa kinabuhi oy. Kay maura baya gihapon na sa dihang Katoliko ka, dili ka dedicated. Kana bang
may lang makasimba og dili kay wa gud ta kay bawgod kung sayop pa na o tinuod. Ang atong nahibaw-an sa una nga di pataluwas ang kanang simbahan na mga igsoon mo na sakto. Ang uban niya mangingilad na. Di ba? Kaning wa ta kay bawas ka matuuran, ang kaning atong gibarugan kay mo man ni atong nahibaw-an mo na sakto. Hangtod nga giluwas ka sa Ginoo pagkadako ang sayop di ay. O sa dihang na sayop na, sa dihang na kaybaw na ka nga sayop di ay, nanong sayop man lang gihapon imong kinabuhi nun. Mas may pamatong naa ka sa sayop. Sakto pa imuhang pag-ila sa Ginoo. Pero karon na hinuon nga, sakto na ang imuhang gibarugan, na sayop naman hinuon imuhang performance sa Ginoo. Pero kasagaran mga kaigsunan, kung unsa ka sa imong pagkakatoliko, mausag ka sa imong tinuod nga Kristohano. Kung wa kay pakialam before, kung dili ka tinuod gyud nga mo dedicate sa imong kinabuhi karon, wa po kay pakialam karon. Sabta na na. Mo bitaw na ang mga apostles tanawa na ay fishermen, na ay kanang tax collector, na ay doktor, pero kinsa si Paul? A dedicated man to persecute the believers. With the authority of the high priest. Dedicated. Giluwas sa Ginoo, tanawag asay dakog agi. Ang mangingisda o ang dedicated nga persecutor sa mga believers. Na magaywa man ni maho nga mga apostoles. O kita nga unsay aksyon nila. Pero si Apostle Paul, mga kaigsunan, gikan sa iyang salvation, hangtod na dito sa katapusan sa iyang kinabuhi, ato na tiguwang na siya, mga kaigsuon, nagyapoy story sa Bible, nga weak na siya, masakiton na iyang lawas, pero nagyapon siya giambag para nato, nga igabot ang panahon na, magkaingon po ta, I take pleasure in my infirmities. Gamit gina nato karon bisag bata-bata pa ta. Di ba? O tanawa si Paul, nalipay siya sa mga infirmities. Nga naman, sakto iya kasing-kasing sa Ginoo. Literal man itong atiguang. Mo naatas Ginoo, sakto atong kinabuhi sa Ginoo. Anindot kaayo. Karon, gideclare man na si Ginoo, nations included. It's very clear in verse number 4 to verse number 6. Chapter 87 4 to 6. The Bible says, I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia. This man was born there. Verse 5. And of Zion it shall be said, this and that man was born in her. And the highest himself shall establish her. So it is a declaration, mga kaigsunan. It is a declaration nga it is open. Mura na karon sa church age, naklaruhan na to, mga igsoon, nga God is inviting all people to come to Him. Doon ay makita na to sa Bible, mga igsoon, nga only few nga mutuo, kay nagbaha ang padong dito sa kadautan, o gamay ra ang nakakaplag sa kamatuuran. And that is true. Tanawa ra gud ang mga luwas i-compare mga igsoon sa nagbaha nga mga unbeliever. Ang problema, ang gitawag nga few, murag magkatong 10,000 nga moatak sa gubat, daghan na. Nadugay, pila na lang nabilin? 300. Tanawa, kadako ang nagdiferensya. So sa tanang mga luwas, mga igsoon, kada simbahan, pila naman kabog diha, nakasabot sa ilang purpose. Ang pangutana, are you part of the few? Or you are only a part of the few? Lingkuranan ba? Part ra ko sa lingkuranan, pastor. Dili ko part atong few, nga giingon nimo nga nangalagad sa Ginoo.
Mabitang i-separate sa Ginoo, wala man gi-disown sa Ginoo itong nanguli. Okay lang, manguli mo. Why problema? Manguli mo. Pero we need to win this battle. And God only needs 300 to win the battle. Sa kadaghan sa mga tao sa tibok kalibutan, God only needs 12 people to start the church age ministry. Tusira. Muna few good men, mo'y gipangita sa Ginoo. Muna ang atong desire, mga igsoon, few na good tadaan. Ano maminusan pa man? Nakasabot ha? So put yourself into God's will so that you will understand, mga igsoon, uy, invited man da ini tanan. And I have the invitation. Pila man kabuk ma-invite nimo dito sa gingharian sa Ginoo. Pila man kabuk madaan nimo. So magdepende na sa imong dedication sa Ginoo, mga igsoon. Gi-mention naman diri tanan mga kontra gud na gipang mention diha. In verse number 6, atong basahon. The Lord shall count when He writeth up the people that this man was born there. Matanawa. Naagyod pointed to Zion. Naanagikan sa Zion, mga igsoon. So this is a prophecy nga ang kaluwasan magikan sa Zion, ang kinabuhi magikan sa Zion through the life of the Lord Jesus Christ, mapasa ngadto sa tibuok kalibutan. Muna the gospel opens the gates of Zion to all nations. Kung sa may gibuhat sa Ginoo nga mahimong united diha ni Kristo. Mahimong usa diha ni Kristo. And that is why in John chapter 3, 16 to 17, this is very clear nga mando sa Ginoo, mga igsoon, nga ang tanang Kristohano dapat maghinumdom ani nga nahitabo ni. Nahitabo ni, mga kaigsunan. In verse number 16, ingon sa Bible, for God so loved the world, every person in this world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. He offers salvation to the whole world. Tanang klase. Yes, we know that God have chosen the Jewish people. Pero tanawa sa book of Amos, mga igsoon, ang prophecy, gimension tanan. Dimension tanan. And that is why in the New Testament, sa ato na nga ministry, church age na, mga igsoon, we are commanded by God to go into all the world and preach the gospel to every creature. Why to the whole world? Why to everybody? Why to whosoever? Because according to what the Bible says in John chapter 3, for God so loved the world. And He gave His only begotten Son. So si kinsa man ta mo pili nga dili mo labot. The whole world man ang giingon sa Ginoo. Nga gitagaan niya sa iyang bugtong anak. Gitagaan niya sa opportunity nga makaadtog langit. Gitagaan niya sa opportunity nga makapaniguro sa iyang kaluwasan. The whole world may gioferan. Gihatag niya that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. In verse number 17, gitgiwasan pa gyud, mga igsoon, for God sent not His Son into the what? The world, to condemn the world, but that the world through Him might be saved. It is offered. So tanang nation, mga igsoon, is included. Pero ano sa kanindot, mga igsoon, na kaning simbahan na makapadalag misyonary ngadto sa bisig asa nga part sa kalibutan. Para samtang buhi pa ta ba, bisitahon na to si Mark. Asa man si Mark dapit nag-mission? No? Ethiopia? Makadto, makasuro itag Ethiopia, kay tuwa dito sila si Mark. Si Brother John, nag-mission dito sa asang lugar. Yung mga laing nasod na may gisgutan na to ba? Pag
kaninduta, ana. Pero how can we do that? That even in Lapu-Lapu City, dili na to makangker ang kada barangay. This is the training ground. This is our Jerusalem. This is where we grow. This is where we become stronger. This is where we will be trained. Ngayon sa gibuhat na to diri, syempre, na-experience na to, then we can do it anywhere we go. Naminay ka, niya, asa man kabubuton sa Ginoo para nako, pastor. Pagpili lang ani, ingo man ang Ginoo, go ye into all the world. Where is the place nga makaingon ka, this is God's will for me to go? Tell me where. Kaya mo sa mga gi-consider sa mga tao, kani akong God's will, kay nga naman, ganahan ka mo adto diha. Pero sa pagkatinuod lang mga kaigsunan, giingnan tas Ginoo to all the world. Plant churches to all the world. So, as you obey God, He will guide you where should be next. Mao na nakalindot, kay He will guide you along the way. Diha pa kanya giyahan, kay siyang kaghuwat, asa man yun ang kabubuton sa Ginoo yun. Start in Jerusalem. Then God will guide you to Judea, to Samaria, and to the uttermost part of the earth. Sige na kang pangandoy atong uttermost part of the earth. Training Jerusalem. Di ba? So, gitrain ka diha. Dani mo sa imong home church, Jerusalem man. Then, apply it to your Judea. Na missionary na ka, diri, sa dulduol. Pagkaninduta anak mga igsoon, then we can send somebody to other places. The nations are included. So if the nations are included, what a big job to do. Big job. Hindi kaning mga activity na to like camp, dili na to ni ma-perform atong performance diri mga igsoon nga mainsakto na to ang atoang kuan diri atong mga lihok. Ginagmay nga mga responsibility bugat na para nato. Uy mga igsoon, nations ang gisgutan. It is included. So kung bugat para nimo, ang kanang usa ka task mga igsoon, how much more nation? How much more kanang mga dinagko na? So atong ikuan atong gagalingon because we cannot choose what job, Lord, will I do for you? Unsa may pilian nimo? Discipleship. Og discipleship. Pagpili, asa may imong gusto na? Di pwede soul winning lang. That's only part of discipleship. But God wanted us to bear fruit. Soul winning, nga nahibaw na to mga igsoon nga pag niyo na tag soul winning, kana mo lakaw ka, nag-share ka sa pulong sa Ginoo, diyan kagikan, nag-soul winning me. O di ba mo na itong consideration when we talk about soul winning? Nag-share ka sa pulong sa Ginoo, nya pagkamandian man mo dito, asa mo sunod, ato na sa mi dito. Usa na may nahitabo dito, bahala na to sila. Basta naka-soul winning na mi diya. That's how we understand soul winning. That's how soul winning being introduced to us. Kung mayroon at discipleship, there is penetration already. So muna ato lang i-mention mga igsoon, discipleship gyud ta. Kaya naman di, imong gitanom, imong gibisbisan, hantod na mo nga, gidani mo sa simbahan. Kaya imong gidisciple. Dili kay ang discipleship is training para sa soul winning, pagkadakuang. Muna, discipleship training me. Nga naman, kay mag-soul winning me. Muna, naglibog ang mga Kristohanon. Soul winning is just a part of discipleship. God commanded us to bear fruit. Yes, He said, go and preach the gospel. For what reason? To bring forth fruit and that your fruit should remain. Kinahanglan ta mamunga.
to all nation is the mission field. Mao na nakanindot mga igsoon, ang pag-anhin ni Christ, dili siya mo condemn. So do not condemn. Because He want to save the world. Number 5, the joy of Zion. Ang kalipay sa Zion, mga igsoon. In verse number 7, balik ta sa atong text, Psalm 87, verse number 7. Yung sa Bible, as well, kinsa man ni sila? The singers, as the players on instruments, shall be there. All my springs are in thee. No? Unsa kalipay sa simbahan, atong ibutan, church age naman ta karon. Diri gisgutan mga kaigsunan na ay mga singers, na ay mga instrument players when they are present in the place. Unsa may lang ambag sa lugar. Unsa ilang ambag sa atmosphere. Joy. Di ba? So when a church, naatay mga instrument players, naatay mga singers, so unsa may ambag nila sa lugar sa worship? Kalipay. Kaguula sa simbahan nga ang instrument nila pakpak ra gyud. Di ba? Nga lisura pakpakan na lang Amazing Grace. Oy. Amazing Grace, how sweet. Kamura man siya og waltz ang iyahang tempo. 3-4, no? So kita ang atong paningkamutan mga kaigsunan that we could develop people that can contribute this kind of atmosphere in the church. Yung para sa atong panimbahon, malipayon ang mga instrument player playing it for God. Wala sila ni play para lang mahimong kanabitong disciple magkang Mr. Bean. Do not play for someone. Play for the God's glory. Di ba no? May klaro kayo na now, gimension yun, singers as the players on instrument shall be there. Where? In Zion. So dapat naa ka diri. This is our miniature Zion. Mo ni atong Jerusalem diri sa church. Diri ta mo gain og strength, diri ta mo gain og knowledge so that when we go to the world, the mission field, ready ta. So ang joy nga makuha nato diri kay nindot kaayo ang music, nindot kaayo ang fellowship, nindot kaayo ang teaching, naagyo tay makatunan, wala lang tan ani ta diri nya giwalihan na mo diha nya pagkahuman usa kitong giwali amot. Wala gyud kay masabtan, bisag reviewhon pa. Unsa may topic ato ambot? Asa to padung iyang mensahe? O murag balon nga gibuhian. Nga kanang kuhaan murag giburot ang balon ba niya gibuhian. Pero gitarong biya tagtudlo diri. Nabi ay direksyon mga igsoon ning atong teaching. Nabi atay purpose, natay goal. Ang atong goal is ma-equip gyud ta nga mamunga gyud ta. And that is why gipugos gyud mo kung ato nang magamit ang word nga pugos, dapat pugson jud ka, di ba? Kay kung ikaw anak ka, gilantan ka, di ka ganan mo inom og tambal, unsay buhaton sa ginikanan? Sa dihang tingalo na, unsa may buhaton sa ginikanan? Naay mo kupot sa kamot, naay mo kupot sa tiil, naay mo kupot sa ulo, naay mo panganga. Kay tingalo na ka. Kay gahi kay kag-o. Mga igsoon, piting kapuya na mo tingal ka, eh. Muna, dagha mga pastor, nga sige tingal sa ilang mga membro, nga matay sa'yo. Kapoy, eh. Kapoy. Kanakita ba? Kanakita. Klaro man kay inig-review. Labi na ni ato nga ma-review. Naa may unod ang mensahe, naa may direksyon.
Pero pagtanaw ni mo sa kinabuhi sa mga membro ba, wa makaibaw asa sila padung. Wala may direksyon. Di na tayo maglibog. Usa ra gyud mga kaigsunan. God want to draw people to Him. God is inviting the whole world. We need to start in our Jerusalem. Be trained, be excited, be filled with His Word. So that when you go, puno ka ba? So ang pulong sa Ginoo mo na mo guide nimo mo isuga mga kaigsunan. Ang pulong sa Dios mo ay mudanag sa agianan. Mo isuga sa atong mga tiil. Para iniglakaw na to, klaro kaayo. Babagan ta sa yawa mga igsoon, klaro kaayo ang babag sa yawa. Nga naman, naman kay suga. Kanang pirmi masyot sa banga ni Satanas, kanang way suga mga igsoon. Suway naguglakaw god ang mga hilit-hilit diha sa kalawisan ba ron ingon ana. Try og subay na mga daan diha nga pritingit-ngita, tanaw na tog. Hindi ba kakatunog time bomb diha? Di ba ka masyat na ilahang limaw? Mga igsoon, we need the light. And God has already given to us His light. We just need to use it. Puna ang imong kinabuhi. Magkuan ka, magdanag ka mga igsoon. Nakasabot ta? Because this is the true light according to John the Baptist. I am not that light, but the light is the Lord Jesus Christ na kung mo anha na diha sa imo kasing-kasing ang pulong sa Ginoo nga mao si Kristo mga igsoon, musiga kag apil. We are just a vessel, empty. There is no light in us, empty without the Lord. And that is why sa dihang naluwas na ta, pasigaa in town na uy. Pasigaa. Ang pulong sa Ginoo mo ay makapasiga na to. And the more we obey, the more malimpyo mga igsoon ang reflection. The more mukusog ang reflection sa light. Makababag man ang sala. Daladala ka, nagsikag-isgot og Bible, may kay ka mo recite og Bible, pero imong kinabuhi mga igsoon, babag man. Grabe man ka mananina. No? Mananina ba? Kung sa ilaing word anang mananina, mamisti. Grabe man ka. Lain-lain naman imong pagpamisti. Naay Korean style, naay Chinese style, naay tarong nga ang imong kinabuhi kay babag na. Ang imong gisulti lahi sa imong gibuhat. So dapat para mudanag mga igsoon, obedience to His word. Obedience. Disobedience ta na fall, atong balikon mga igsoon kining kanindot sa atong kinabuhi pinaagi sa obedience. Ug sa dihang imo na lang gibuhat, suko ang yawa. Nganuman, sukwahi na sa iyang gusto. Ang gusto sa yawa, mo disobey ka. Pero ang gusto sa Ginoo, mo obey man ka. Mo bito na karon ha, church age man igisgutan sa Ginoo, kisay ga-drive sa mga children of disobedience? The prince of the power of the air. Referred to who? Referred to Satan. So kaning mga disobedient children, ang nagdumala ana ang yawa kaysa dihang nisulti ang parents, mao ni buhata anak, ang yawa niingon, ayaw. Kasi may gituman sa atong mga anak. When they disobey, gituman nila ang yawa. And the more they obey Satan, it will destroy their life. Mao na maguba, magsugod sa bunal, kasaba, di nindot ang relasyon, bati kayo mga igsoon, sa sud sa panimalay, bati ang relasyon sa ginikanan ug anak. Dili nindot. Unya mga parents kay wa may mahimo, kinahanglan man gyud gihapon magpakaon bugat kasi kasing-kasing oy kani magpakaon kag leon. Nga kay baw katukbo na kaig dako. Makasabot na ni.
you are feeding a monster. Wa man tay, di man ta pwede ato pagutman sila. Pero kay bawa ka ba nga samtang didako sila disobedient kay akong anak ko usa ka adlaw mo tukob ra gyud nila ko. Pero man tay mahimo mo pagkaon ra gud gyapon ta. Nya mo pagkaon nga malipayon? Dili. Mo pagkaon nga magul-anon. So samtang nagpakaon mo na mo rip sad na sila. Kay nga naman kung unsay gibuhat nimo sa imong ginikanan, anihon man na nimo sa unahan. So manaluoy kayo ang generation. Maguba ang generation. So muna, kamo, kung gusto ninyo nindot inyong generation, yung people, paminaw mo, sugdi. Karon nga naa pa kay ginikanan. Kay diha nagsugod ang imong sunod nga pakli ba, ang imong ng kaugalingong pamilya. Diha nagsugod samtang wa pa ka naminyo. Nakasabot mo? Kaning mga nakasabot na ba? Bingding, Sophie, no, Mimi, kasabot naman mo. Si Rap, kanis Batop, sagdi na ninyo, tanawan, kasabot na. Wa pa na. Pero kaning mga idara, kasabot na ni, alabaw na kaning edad nilang Yeso, sila si kaning Michelle, Timothy, samot na, yung people na good mo. How you treat your parents is how you want your children to treat you. Kung bad, double. Kung good, double. Kung saan man gusto ninyo. Kita nga, mo na ato karon atong giatubang ba. Pero, unbelieving kuan pa man to. Karon nagsugod sa dihang nakasud ka sa Kristohanong kinabuhi, everything is new, right? So start right. Sugod og sakto. Ang mga mistakes na to sa una before we got saved, that was. Karon new na ni. So kay new naman ni ang atong guide, pulong si Ginoo na. Sugdi na, usba ang dagan sa imong kinabuhi para ang imong mga anak mausab na, diretso na tuloy-tuloy. Dili na mo balik ang karaan nga kinabuhi, mga igsoon, nga maunasad. Ang kuan nga, tanawar gud, subaya ra gud na mga Israelites, balik-balik. Ngayon na sa pasaylo, balik na sad. Saylo, balik na sad. Dapat diretso na. Amen? So, Zion is the source of joy, worship, and life. So, Zion means it is the center kung diin ang Ginoo nakigmit. So, sa pagkakaroon, this is it. Let's train ourselves. Be excited to be in your Zion. Karong panahon na. Mao man ni ang gi-refer sa Ginoo, I will meet you in the church. So mo ni gitawag ani sa New Testament gitawag ni the kingdom of heaven. It is a picture mga igsoon nga diri makigmit ang Ginoo nato. Do nakaibaw nata that He lives within us, but as a church, one body, and that body is the Lord Jesus Christ, and we are part of it. So asa ka kitag body nga nagkatag. So, na panahon nga niyo ng Ginoo, bolts in. O, kita na mo voltage 5? Voltage 5 ba siya kung YO? Voltage 4. Na, voltage 5 siya kung Y kamot, usa? Dili. Voltage 4. Dili pwede. Kay 5 magina ka parts ang voltage 5. Bolts in. Awa na. No, kita mga Kristohan nun ta, we are part of the body. How many parts there is in the body? Mo na kita. Yan, matawag na nimo nga kumpleto na ni kuan kung wala ang kamot, wala ang tiil. Na ang kamot way tudlo. O useless gyapon, igor na ipanumbag.
Di ba? Every part of the body is needful. Muna never think, mga igsoon, do not allow the devil to deceive you that you are useless. Di ba? Pero tungod ka sa sige ka o pamadlong, wala feeling ni mo, di mo kong gamit yun, si pastor gaya, di magay mo kuhan ako, hindi mo sugo, sa diha. Di akong suguon po, si pastor, ako ra sige suguon. Asa naman taan eh? Di ba? Know your place. Know what kind of kuan ka, Christian. Unsa man ka nga part sa church. Kay gipangita na nato mga igsoon. Unya, makita na nato tungod sa mga activity. So, panalitan na activity. Uy, kuan day ko, designer day ko. Then, be good at it. Di ba? Know how to make it. Kanindot anak mga igsoon. Di naman pwede natin activity niya. Kanang ID, mag-ID lang tadiha o kanang karton. At least na-design. Or we need somebody like that. Ang kanang physical arrangement. We need somebody nga kamausad nga mo. Ingana ba? So, what is your place? Then know. And then, dedicate it. Nayuban, kanang mga balloon arrangement, flower arrangement. Sa pa, kanang mga plant arrangement. Ang uban, ang akong kuan pastor, murag green thumb bang ko pastor. Then, help the church grow plants. Kaya panaminaw mo. Kaysa maghuwat namunga na ang tanong. Plant! Kaya, kung tiguha ra kag bunga, na di ka kamao mananom, mamatay ng tanom. Tanawa atong limonsito, kanindot ato. Daghan man manghuhaan niya, walay mo duplicate ba? Dapat na ikamao, markutan tani kay para managhan eh. Di ba? So, learn how to plant. Kung ikaw mabuhian kag tanom, then use it for the Lord. Huwag ka na, mga physical na siya nga kuan ha. But we need to be one in discipleship. Pero kana mga gipangbuhat na to mga igsoon, like planting, cleaning, it refers to discipleship, everything. No? Ni-claim ang kung fu ana mga kaigsunan, pero kaning discipleship, sa tinuod lang, everything is discipleship. Na pag kung fu kay ni kuan pa sila, everything is kung fu. Panglimpyo, pagluto, no, pagtrabaho, bisag driving, kung fu kuno. Hindi ko ka. Oh. Kung fu. Everything is discipleship. Your life, your action. When you do, di ba? Dapat imo nang i-apply sa imong kinabuhi. And we are so blessed because we are already in Zion, in Jerusalem, where we begin and where we end. Na ta diri? No? Enlisted na ta. So, ngato na lang ani mga kaigsunan, always remember na ikaw, citizen ka of the city of God. Citizen. And be happy. Kay kita mga Pinoy, Pinoy, taga-asam ng Pinoy, kanaway katiguwang ni mo, lami ay uli ng Pilipinas. Ayaw jud kamatay sila yung nasod kay unas tanan, ang mga kaliwat ni mo nas Philippines. Magmingaw jud kas minteryo. Wa man ta, di man tuo ana, pero mas nindot gyud na kung asa ta oy adto ta. Si Christ gani prinsipyo niya kung asa siya na tao ato siyang balik. Kasabot ta? Kita, Pilipino man ta, aritas Pilipinas. Magsuroy-suroy ta, aton tan-aw na sa kanindot ning kalibutan, pero ayaw jud dito pag-abot sa tiguwang na ka kay dito ka trabaho, to ka mamatay. Ili oy. Di ba? Nya wati pastor mo ato ta Afrika suroy ta niya gikaon tas leon. Aw di na ka kauli kay gikaon naman ka.
Kung ikalibang ka sa leon, diha, mauli imong lawas, pero wa, nag-process na. Wala akong pasabot ba? Pilipino man ta, then let's serve the Lord here. Then let's go to the whole world. Pero mga igsoon, kung Pilipino ta, lami, yun, arigis Pilipinas eh. Naminaw ta? Let's make our legacy where we are. Your head bow, your head closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us your message. I pray, Lord, that you will allow us, Lord, to remember nga part nami sa imong mga sa citizen nga imuhang gipili. We are part of your family. And please help us to let the whole world know that we are your children. And our mission in this world is to spread the good news, the gospel that can save the lost. It is our duty to keep our life nga ma-in-tune sa gospel. And that is why ang imong tudlo, Lord, kung mangalagad mi sa Ebanghelyo, dapat manginabuhi mi sa Ebanghelyo. Salamat kay Lord sa imong instruction. Nga dapat dili separate ang amoha nga pagpangalagad nimo ug ang among pagpanginabuhi. So please allow your people to understand your ways. And thank you so much, O Lord, for this time that naay mga prayer requests nga among na hatod diha sa imong trono. And please help us, dear God, to remember those and to keep on uttering to you, O Lord, because we believe that you will answer prayers. And once again, all the glory and honor of this victory, Lord, today, we give it back to you in Jesus' name. Amen.